Ang kalusugan, hindi lang tungkulin ng iilan. Tungkulin din ito ng bayan. Kaya ating simulan ang usapang pangkalusugan. Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Magandang araw mga kasali! Ayan, nandito na naman po kami upang talakayin ang mga paksang mahalaga sa ating kalusugan. Welcome po sa ating programa, ang Health Republic. Kami po ay mapapanood at mapapakinggan ninyo tuwing una at ikatlong Martes ng buwan mula po alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Cindy Navarrete at makakasama pa rin po natin ang mga eksperto mula sa National Institutes of Health UP Manila at syempre po ang proponent at mainstay host ng Health Republic, si Dr. Jinky Lu. Magandang araw po, Doc Jinky. Hello, magandang araw, Dr. Cindy. Maging doktor ka na, magpi-PhD ka na rin. Oo. So maganda ang ating usapin ngayon kasi ito ay isang napakahalagang health issue sa ating bansa. Kaya nasa forefront lagi ang National Institutes of Health, lalo na ang Philippine National Ear Institute. At dito sa Health Republic, pinag-uusapan natin ang mga polisiya at programang nauukol sa kalusugan ng taong bayan dahil ang inyong kalusugan ay responsibilidad din ng bayan. Dito sa Health Republic, DZUP 1602, kasali ka. Ayan, tayo po ay napapakinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyo pong mga radyo at napapanood sa live streaming ng ating Facebook and YouTube Live. Kaya naman po, makisali na sa ating usapan by sending your comments and question. Ang programa pong ito ay atid sa inyo ng Departamento ng Broadcasting DZUP 1602, muli kasama ang mga eksperto mula sa NIH, UP Manila at iba pang mga eksperto sa bansa. Noong nakaraan po mga kasali, ay tinalakay natin ang first 1,000 Days Act o ang Republic Act 11148. Ngayong araw naman ay ating tatalakayin ang isa sa mga kondisyon na dapat agapan dahil kapag napabayaan ay maaaring magdulot ng bahagya o tuluyang pagkawala ng pandinig. Ayan, ito po ang hearing impairment. Alam nyo ba mga kasali na may epekto pala ang sobrang lakas na tugtog sa ating pandinig? Yan ang isa sa mga posibleng sanhi po ng hearing impairment. At para alamin po ang iba pang sanhi at mas palalimin pa ang talakayan tungkol dyan, nagagalak po akong ipakilala ang mga kasama natin ngayong araw, si Dr. Eris Lillanes, Director po ng Philippine National Ear Institute. Oo, hindi lang tong malakas na tunog ang nakakadulot niyan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Si Dr. Erasmo Gonzalo D. Villanes, o ang tawag namin sa kanya sa National Institutes of Health ay si Dr. Eris. Siya ang kasalukuyang direktor ng Philippine National Ear Institute at consultant sa otology, neurotology at lateral skull-base surgery. So, isa rin siyang surgeon. Konektado siya sa UP Philippine General Hospital, Quirino Memorial Medical Center at Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medisina, syempre, sa UP College of Medicine noong 1997. So, napakabata pa niya. At kumuha ng Masters of Science in Epidemiology sa College of Public Health. Tinapos niya ang kanyang residency sa UP PGH at nagkaroon ng fellowship training sa otology, neurotology at hearing implant surgery sa University of Bern, Switzerland. Isa rin siyang dating chair ng Philippine Academy of Neurotology, Otology at Related Sciences at miyembro ng Pulitzer Society. Napaka-reputable na society ito, no? Ang Pulitzer Society. So nagagalak tayo at isang karangalan. Kasama natin ngayon si Dr. Eris Lillanes. At good afternoon, Dr. Lillanes. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pandinig. Ayan. So para bigyan po tayo ng kaalaman, no, tungkol po sa hearing impairment. Ayan. Hello po muna, Doc. Bati po muna kayo sa atin pong mga viewers and listeners. Okay, magandang araw sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Si Ma'am Cindy at si Dr. Jinky Lu. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin upang may interview para tungkol sa isa naming malapit sa puso namin, yung mga taong may kapansanan sa pandinig, pati na rin sa pagbalanse.
Oo Ayan. nga, sinasabi nga Cindy, tanggalin mo na lahat ng senses except yung hearing Hearing, sense. Oo, mm-mm. kasi yun yung ating connection sa ating lipunan at syempre sa ating mga loved ones. Ayan. So para simulan po, ayan, unahin na po nating tanongin kay Doc Lianes, no? Ano po ba ang hearing impairment? Ayan, paliwanag po natin sa atin po mga viewers and listeners. So ang kapansanan sa pandinig, no, ay nahihirapan tayo makarinig yung the usual mga salita, no? Importante kasi ang pandinig, number one, sa paligid natin, no? So evolutionary na develop siya para makalakad tayo sa paligid, makaiwas, no, sa mga bagay naririnig pa natin bago pa natin makita. Pangalawa at pinaka-importante ay yung pakikipag-usap sa kapwa-tao, no? So yun nga ang mahirap dito, ang mga taong may kapansanan sa pandinig ay nahihirapan na meron social isolation na tinatawag dahil ito nga yung paraan natin, no, makipag-ugnayan sa ating mahal sa buhay, sa paligid, no, sa trabaho at sa pakikipagkapwa-tao. Bukod pa sa pagtingin, no, paghawak, no, malaking bagay ang pandinig, no. Kaya si Helen Keller, sinabi nga niya na kung mamarapatin niya, mas gusto niyang magkaroon ng pandinig kaysa mawala ito kumpara sa mata, pagkat pag wala ang pandinig mo, nahihiwalay siya, no, sa mga mahal sa buhay niya. So mas mahirap yon para sa kanya, kaya parang mas importante sa kanya yung pandinig. At ang mga tao, hindi natin nararanasan yon. Kapag tayo ay nakakarinig, maayos yung ating sense of hearing. Malalaman lang natin ang kahalagahan nito kapag ito ay nawala. Katulad din ng mahal natin sa buhay, no? Minsan taken for granted, pero pag nawala sila, doon natin ma-realize gaano ka-importante. Yes. Katulad din ng pandinig. Kasi what bridges everything is communication, Yes, 'di ba? At opo. paano ka mag-communicate kung medyo hirap ka sa pandinig. At Doc Lianes, syempre alam natin, no, marami tayong datos tungkol sa statistika ng hearing impairment or hearing loss dito sa bansa, globally at sa Asia Pacific region. Malaking problema ba ito sa ating bansa, ang pagkawalan ng pandinig? Kasi 'di ba marami tayong levels, 'di ba Opo. Cindy, ng hearing impairment. Merong partial, merong total, tapos merong hearing disability, no, na pwedeng i-explain din ni Dr. Lianes. Ano po ba ang mga ito at ano po ang datos natin? Kaya dapat nating pagtuunan ng pansin. Okay. So sa ngayon, sa buong mundo, no, so malaki ang projection ng WHO na ang mga tao ay mabibingi over the next decades sa dahilanan ng mga teknolohiya. So ang mahirap kasi dito, no, so tayo ay exposed, no, hindi natin napapansin yung exposed sa ingay. So marami yan. So yung ingay, yung infection, yung mga sakit sa panganganak, o meron ding malaking bagay ngayon na inaaral yung genetic causes ng pagkawalan ng pandinig, no. So malaking bagay. Sa Pilipinas, ang pinakabagong study na nagawa ay kasama nila Dr. Martinez ng UST at ng Macquarie University ng Australia, na pinapakitang 49% ng around 2,000 plus na tao na sinurvey nila ay meron at least mild to moderate hearing loss up to severe, no. So hinati nila yon sa mga bata at sa mga matatanda, no. So around 14% at mga ganong datos, no. Sa aming pag-aaral naman sa UP, nagkaroon din kami ng survey ng acute otitis media, na isang infection sa tenga na naapektuhan ng mga bata, and around mga 10% ang nagkakaroon nito sa mga sinurvey nationwide, no. Tapos naman ngayon, yung newborn hearing screening, yung mga nauna naming pag-aaral in 2001, at ito rin ang nag-form ng basis ng aming Universal Newborn Hearing Screening Program at yung batas na RA 9709, nakita namin na 1.6, no? So at least 1.6 per thousand ang pinapanganak na parehong tenga na bingi, no? Wow. So yun yung profoundly deaf. At itong mga to ay mahihirapan, mga batang ito mahihirapan makadevelop ng pagsasalita, no, dahil hindi sila nakakarinig. Ang normal na pinagbubuntis, usually nakakarinig na yan sa sinapupunan. Paglabas ng bata, maririnig niya ang boses ng kanyang nanay, ang mga magulang, at
dahan-dahan ito, nagagaya niya yung salita. So, doon nagde-develop yung speech. Oo. At ang development na yon ay may window period. No? So, importante na at least mga 1-year-old, nakikita nyo, kaya na niya sabihin, gutom ako, bukod sa iyak. No? So, may mga words na siya. At habang tumatagal, up to 2 years old, makakabuo na siya ng sentences. And then, nagde-develop pa yung speech niya over time habang tumatanda. Dahil nga, nakakarinig siya, na-expose siya sa pamilya, sa eskwelahan, no? Sa paaralan, nadadagdagan ang kanyang bokabularyo at mga paraan ng kailangan yun pagsasalita. sa learning, no? Development So, ng kaya bata. importante talaga, kaya na-develop yung programa para mahuli natin agad ang mga batang bingi. Kasi hindi mo naman sila makikita eh. It's an unseen disability. No? Pagkapanganak, normal ang itsura ng bata, hindi mo sure. Kaya lang, mapapansin mo, hindi siya nagre-respond sa sound, sa loud sounds. So, doon ngayon papasok yung Universal Newborn Hearing Screening na base sa pinush natin via the RA, Republic Act 9709, creating the Newborn Hearing Screening Program, at mandato nito na lahat ng batang pinanganak sa Pilipinas ay masiscreen bago lumabas sa ospital. And then so at least 1 month or pagdating ng 3 months, ma-diagnose na siya, mabigyan ng diagnostic test na makakapagsabi na meron talagang kapansanan. And by 6 months, malagyan ng hearing aid or any intervention or implantable hearing para tuluyan siya makarinig and mag-develop yung speech over the Speech next and few learning, months. no? Yes Yung po. learning capability niya. So parang sinasabi niyo, Doc Aries, marami sa mga newborns at marami rin sa Pilipino ang may hearing impairment, 'di ba? Parang ang sinasabi niyo nga may graduation 'yan, may mild, moderate at saka severe. At ayon sa inyong datos, parang 10% ang may acute otitis media Sa na mga nakakadulot ng hearing impairment sa mga bata. And then 1.6 out of 1,000. So parang more or less 2, no? Yeah. 2 newborns out of 1,000. Eh kung ilan ang newborns natin, kung 20 million, naku, ilan na yun? Medyo madami siya. At eventually may impact din yan sa household economy, paglaki niya, at sa national economy natin. Tapos itong 49%, kasama ba kami dyan? Pag sinabi bang 2,000 yung inyong sample, di ba? May sample target population kayo. Representative ba siya? Ibig niyong sabihin, almost kalahating porsyento ng buong Pilipinas may iba't ibang klase ng pagkahirap sa pandinig. I think nung ginawa nila ito ay, di ba may tinatawag tayong sampling, certified sampling. I think ito, nilagay naman nila na hindi sila nakapag-lagay hindi siya ng sampling. random. Oo, so hindi siya At saka itong datos na tayo, overall, kasama yung iba't ibang age groups. Okay, so yun yung overall. Pero parang naglalaro siya sa 10 or 14% sa mga bata hanggang 18, yung productive age group, mga around 20+%. Pero nakasama dito yung mild, moderate to severe hanggang profound. So overall, data siya. Ngayon, ano ba sinasabi nating disabling hearing loss? Yung pandinig na, yung hindi ka na masyado, mahihirapan ka na sa trabaho, sa bahay, yun ang tinatawag natin, at least a moderate hearing loss. So, pag tinetest tayo, merong sound na pinaparinig sa atin at chine-check, no, kung naririnig natin yon. So dalawa yung variables dito, yung lakas or intensity and then yung frequency. Yung pitch. So kung yung pitch, so yung matining sa mababa, no. At remember ang ating mga salita, no, ang speech natin nagva-vary yan dun sa across the frequencies. So for example, yung mga silent consonants natin, mga S, H, CH, F, nandun yan sa high frequency. So yung iba naman, yung mga strong consonants, nandun siya sa mid to low frequencies. Kaya pag nagsalita ang tao at may problema siya sa high pitch, usually doon nag-uumpisa, no? Lalo na sa age-related hearing loss, yung habang tumatanda, nauuna yung frequency na yon, or sa mga taong na-expose sa noise, no? Sa factory ng makina, noise-induced hearing loss, nandun sa range ng 4,000, 2,000, 6,000 hertz sa matining. Naririnig ka nila pero hindi nila naiintindihan ang salita. So karamihan yan, lalo sa mga lola natin, no? Hindi nila narinig nila, ganun sila, pero hindi nila maintindihan. Pero pag sinigawan mo naman sila,
alam nila na sinigawan mo. Pero hindi po klaro yung Pero salita. hindi klaro. Pag sinigawan mo, alam mo, kasi yung mga natirang receptor cells nila dun sa loob, parang mag-overwork, no? Mag-compensate. So alam nila na sinigawan mo sila. Pero yung normal speaking voice, hindi ka nila maintindihan. And yun din nagkakaproblema sa relationship, no, within the family. Nanonood si Lola, ang lakas-lakas ng TV, ang lakas ng radio. O yung And- asawa mo, ba't mo ako sinagawan? Opo. Hindi kita sinisigawan. So maraming aspeto, psychological, social, na apekto din. Apektuhan yung community. It's not only within the self, but apektado relationship. yung sa community. Pero na. mataas pa rin yun kung 20% sa adult population, no? Na may hearing impairment kahit pa paano, mild, moderate. O baka naman dahil minsan hindi naglilinis. No? Impacted. So in terms of yung causes, syempre ang madalas dyan, syempre ang tenga nahati sa kanal, external ear, sa middle ear na konektado sa ilong, at sa inner ear na konektado na sa brain to the nerve to the brain. So pagka may tutuli lang or earwax, so buo, pwede maapektuhan ng konti yung pandinig. Not too much. Oo. Kung may infection, pwede rin, no, sa kanal. So yung mga madalas maglinis ng tenga gamit ang buds, Mahirap din yun. namamaga, Oo. mamamaga, masakit. So pwede rin. Nagkakaroon no, ng microtrauma. Opo, ng trauma sa skin. Ngayon, kung minsan nabubutas, no, may mga tao, may pasyenteng ewan ko sa probinsya noon, parang naglalagay ng tawas sa mga bata. So, minsan, na-irritate talaga yung skin and then nagsasara. So, yun, definitely pag nagsara, mahirapan. Mahirapan May na. pinanganak na mga bata, walang kanal. Nakita niyo siguro yung mga may problema sa external ear, yung maliit siya or halos sarado. Pero Tapos pwede niyong walang operahan kanal. yun. Opo, pwedeng operahan kung hindi delikado sa loob dahil maapektuhan yung nerve, or pwedeng lagyan ng implantable device na makakarinig diretso na sa inner At ear. isa rin yan sa ginagawa ng PNEA, no? At saka newborn hearing screening, yung implantable Opo. cochlear implantation para makatulong. Parang hearing aid siya, no? Pero mas permanente siya na nasa loob. Ganun ba yun, Dr. Eris? Bali yun nga maganda, ma'am. So from recognition and diagnosis, meron din ma-offer na treatment. So yung isang unang treatment natin, hearing aid. Yung hearing aid na alam natin na sinusuot, more or less siya, amplifier. So I think familiar kayo dito. So may amplifier siya, pinapalakas lang siya, parang loudspeaker. Pero yung mga implantable hearing aids, no, so katulad ng cochlear implant na ginagamit sa mga taong may severe to profound hearing loss, no, lalo na sa mga bata, ang damage doon yung inner ear, so magkakaroon ng connection yung implant doon sa nerve niya. So may electrical hearing. Impulse bale. siya. Oo. So impulse coming from the Brain. processor outside, kino-convert niya to electrical energy, tinatransmit sa nerve, and then yung brain ang magpo-process. Actually, ang nakakarinig talaga yung brain. Siya yung nagpo-provide ng meaning base sa mga experiences niya before. Kaya nga importante sa bata na pinanganak na walang pandinig is ma-habilitate siya, matulungan siya ng speech therapist. So katulong din natin ng mga speech pathologists and developmental pediatricians, ang mga OT, para matulungan yung bata na ma-recognize itong sound na to, ng aso, yung tahol ng aso, itong sound na to sa pusa, itong word na to, gano'n. Yung part na yon, first step lang yung surgery. Mas mahirap yung part na yon, no? Yung hinahabilitate na nila ng mga ating allied medical professions tulad ng speech pathologist. Yung ating audiologist naman, sila naman yung nagte-test, na nagmo-monitor nag-i-screen. at saka nagmo-monitor po ng implant para kung gaano kadagal niya nagagamit at kung maganda pa rin. Kasi tandaan natin, makina ito na nasa loob ng tao. So pwedeng mag-wear and tear. So check nila yon. Parang tune up, parang sa kotse. So laging may regular tune up ng makina sa loob. Ngayon, ang proyekto na umpisa ng aming dating director, si Dean Charlotte Chong, yung National Cochlear Implant Program, sapagkat ang technology sa pandinig mahal.
Yun ang laging problema natin in terms of compliance. So, Tapos yung hearing kung kasama siya sa PhilHealth o hindi, di ba? Opo, Mahirap yung kasama yun. sa field. So Oo. yung hearing aid, mahal na. Bukod lalo na yung implant. So yung NCIP na umpisa ng 2020 at nag-allocate ng 20 implants para sa mga taong pinanganak na bingi. No? So ang cost nito ay alos 1 million isa. Wow. Oo. Pero sa mga pag-aaral, nakasamahan namin si Dr. Reggie Santos Cortez, nung nandito pa siya, yung cost effectiveness ay malaki. Katulad din naman sa ibang bansa na yung cost ng pagbibigay ng 1 million sa isang bata na magiging productive individual Citizen in the society eventually, later oo. on ay malaki ang Malaki, maibabalik maidudulot, din, oo. maibabalik. Pero itong, ilan na ba ang nagawa nyo ng cochlear implantation, Doc Aries? 20 pa lang? Sobrang konti Hindi po. yan kasi kung sasabihin mo 20%, 14%, mga bata, 20% sa adult, napakaliit. Diba? Apo, bigyan ko po kayo. Well, naumpisan po ito 1998 at talagang ang problema ay malaking pera ang kailangan at hindi lahat ng pamilya kaya magtustos. So, ng mga unang taon, talagang yung pamilya ang out of pocket na nagbabayad. So, since 1998 hanggang ngayon, nagkaroon na siguro around mga 900 plus na surgeries. So mixed, so around 90% ang Parang mga out of pocket and under the program. Opo, Okay. out of pocket under the program. So nung time na yon, nagbibigay ang gobyerno through PCSO, PAGCOR, ng mga time na yun, Kawang-gawa. kawang-gawa. Oo. And then over time, napalitan ng mga guarantee letters. And then recently nga, Tapos hindi na nabayaran. so usapan na nila GL at ng Department of Health. No? Pero lately ngayon, yung pinopromote na zero balance billing, so nag-allocate si DOH sa mga hospital na kayang mag-opera ng ganito. At sa PGH, constantly naman, lagi, simula nung panahon ay may 20 slots lagi, no? Ang binibigay yearly. Tapos ang prioridad ninyo yung mga bata. Mga newborns, opo, saan. Pero syempre, mahirap din naman hindi natin bigyan ng pansin yung mga adults na nawalan ng pandinig. Yung sudden hearing loss na hindi productive sila tapos biglang totally hindi makakapagtrabaho dahil biglang nawala yung pandinig. Usually dahil yun sa nagkaroon ng infection or nagkaroon ng problema sa dugo. So, binibigyan din natin yan ng oportunidad. Basta kaya nilang humingi ng tulong sa iba, bibighingi tayo ng tulong sa gobyerno para mabuo natin yung pantustos doon. Ayan. Kayo na po, Doc, nababanggit nyo na po yung mga causes ng hearing loss, no? Katulad nga po nung noise-induced hearing loss, yung sobrang lakas na ingay. Pwede po bang balikan po natin yun, no? Bigyan po natin ng clarity kung ano po ba yung mga preventable and non-preventable causes ng hearing loss? Okay. So, syempre ang non-preventable, mahirap yung genetics. No? So maraming genes lang na-identify na related sa hearing loss at maibabalita ko sa inyo, no, ang grupo na namin, so sa pamumuno ni Dean Charlotte Chong at ni Dr. Reggie Cortez, no, isang balik scientist na base ngayon sa Colorado, USA, na may genetics lab doon. Dati rin siyang ENT, dito rin siya nakapagtapos, pero doon siya nakapag-PhD, ay nakadiscover ng novel gene, no? AML2 gene. Na-discover yon, ang pinuntahan namin ay mga ita sa Boracay at sinurvey lahat ng mga may luga. And then kung ano yung gene na makikita na more or less nag-populate dun sa mga Pero sa ita. mga ita lang ba yan? O pwede rin sa mainstream population? In general kasi po, very close kasi sila eh. So alam mong doon, no? And since tayo ay galing sa kanila, may portion din. So lahat tayo pala galing So, sa kanila. Okay. Partly, although mix ng Filipino genome. Yun yung So, talagang native Opo. sa Pilipinas. Opo. Tapos Okay. meron din mga na-discover na gene, yung mga sumunod na studies na in the general population, mga pasyente sa PGH, na Ganon din ang iba gene. rin naman. Iba naman. Na- Pero katulad- susceptible siya sa hearing susceptible. loss. Opo. Okay. So, isa sa mga problema. Siyempre, maraming ibang factors na kasama doon. Yung magkakasama kayo, di ba, crowding, yung hygiene, yung dental microbiome. So, nakakatulong na magkaroon ng luga kasi nga connected yun sa likod ng ilong. So, malaking bagay yung
infection kasi ito ay problema pa rin ng mga third world countries na yung otitis media. Malaki ang prevalence sa atin, mga around 10% kumpara sa sa mga first world, no? So importante, katulong din kaya yung pag tinignan niyo yung WHO for prevention of hearing, nandun naka-outline yung mga strategies doon, public health strategies para mabawasan yung otitis media, katulad ng pagbabakuna ng mga pneumococcal, kasi kung ano yung nagko-cause sa pneumonia, ganun din, no? Yung pneumococcal vaccine, yung Haemophilus influenza. So pala invasive ng mga na to, no? Viruses and microorganisms. So parang ang sinasabi ni Dr. Aries, maraming kadahilanan, no? We have genetics na mahirap gamutin, pero at least may ginagawa na kayo para magkaroon ng screening and then eventually early detection and early, what do you call that, a treatment or kung hearing aid man or cochlear implantation. Tapos meron din palang infection. Kaya, di ba doon sa lagi niyong sinasabi, Doc Aries, na kailangan din ng immunization. So kailangan talagang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig na ang immunization hindi lang sa physical health ng bata, no, kundi para rin sa kanyang pandinig. Bakit ganun, Doc Aries? Yung mga for moms na vaccination, etc. Ano ang connection niya sa hearing loss? Karamihan may mga viral infections katulad ng mumps, measles, rubella na directly affecting the cochlea or yung cochlear nerve, yung sa inner ear. So, kaya importante lalo na ang measles sa mga bata, na sa mga, productive age group na babae, dahil may mga, pag pinanganak yung bata, nagkaroon sila ng measles during pregnancy, ito yung mga nabibingi. At kuminsan, hindi namin malagyan ng implant kasi yung mga buto nila na paglalagyan ng implant sana, nagsasara. So, yung tinatawag na ossification, labyrinthitis ossificans. At pag nagsara, syempre, hindi na natin siya malalagyan ng implant. May next step sana, yung auditory brainstem implant, na diretso sa brain yung implant. Wow. Kaso, mahirap makagkaroon ng pananalita or speech development kasi hindi pa ganun ka-specific yung kaya ng implant na yon na directly sa brain. Ang kaya lang niya, environmental sounds na para hindi pag tumatawid hindi sa yung daan. eksaktong speech yung nakapagsalita, di ba? Nakapag-converse, kundi naririnig mo lang Mga yung sounds po. nadi-differentiate mo yung tahol. Opo. Pero sa ngayon yun, mama, pero In the technology is future. developing. Baka over time nagkakaroon ng specificity na yung auditory brainstem implant. Ang ganda pala ng science technology natin, no? Ang daming nagagawa. The wonders of medicine and science. At nangunguna dyan, syempre, ang National Institutes of Health. Madagdag ko lang, may bago ngayon, ma'am. Ano yun, yung sir? inaaral po ngayon, yung sa genetic, no? Pag may otoferlin gene, no? Pag na-identify yon sa isang tao at yun ang dahilan ng kanyang pagkabingi, may gene therapy na sila. May inject na sila sa ear. At yun ay pinag-aaralan pa, no? So, pero meron na mga centers sa China, sa ibang bansa na nagawa nito and proven nila na babalik. So, nagkakaroon kasama pa pala din. yun sa gene therapy. Ang gene therapy, meron kang ini-inject, parang Opo, ganun. opo. Parang yung mga nagpapabata, similar ba doon sa nagpapakinis? Well, mga gene, mga therapy hindi din ako dyan. makapag-comment dun sa baka stem cell yung sinasabi mo, ma'am. But ito is directly the gene itself. The gene itself. Hindi siya stem Hindi siya cell. stem cell. Oh, okay. Opo, na-identify. Saan kinukuha yung gene na yun? Parang, di ba may mga, alam ko yun sa pagkakaalam ko, ay sa laboratory yun, ma'am, in-isolate yun. Ina-isolate Opo. siya. Oo, so kailangan talaga ng ating research and development. Opo. Pero, Doc Aries, di ba, nabanggit nyo nga 10 to 14% among children, 20% probably among adult population. Ano ang ating status kumpara sa ibang bansa? Sa Southeast Asia, for instance, no, mas mataas ba tayo, mas mababa sa Vietnam or Cambodia, Indonesia, Malaysia? Siyempre, mas mataas siguro tayo kaysa sa first world kasi maraming preventive measures Yes, ma'am. doon. Tsaka yung hygiene and sanitation maganda. Doon sa ating kagrupo kasi natin sila, ma'am, no? Yung Southeast Asia regional area. Dati, kagrupo natin yung WIPRO, Western Pacific. Nung 60s kasi nandun tayo, di ba, ma'am? So, Japan ang kasama natin. So, ngayon, sinama na tayo dun sa Southeast Asia. More or less pareho lang naman. No? So, kaya meron kaming regional meeting at dinidiscuss, no, kung pinag-uusapan kung ano yung mga strategies na kailangan
pasa ng gobyerno para mas malaki yung impact, no, in terms of preventing hearing impairment, addressing the causes of hearing impairment among children, in the adults and the elderly, no? So ngayon ang focus geriatrics, ang dami ring nagfo-focus ngayon matatanda kasi nga may proven studies na sa Johns Hopkins, sila Dr. Lin, na it aggravates yung dementia, no? So pagka may hearing loss, parang prelude Konektado na yan, na, to dementia. to So that's why dementia. as much as kung mablagyan ng hearing aid agad, and then ma-stimulate yung mga matatanda. Kasi kailangan mo ng stimulation. Oo. Kasi kung wala ka naririnig, nagkakaroon ka ng memory loss, no? So kailangan laging may communication, no? Opo. Oo, So, ganun yun yung pala. Oo. bagay. Ang importante, babalikan ko yung sa mga productive age group, no? Noise-induced hearing loss, meron tayong occupational part. I'm sure familiar si Dr. Jinky. So yung mga taong nagtatrabaho sa mga factories. And then recreational, dumadaming recreational at bumabata. So Yung mga nagka-clubbing, ang lalakas yung ng noise sa club, everyday, sa nandoon siya. concert at yung pagsuot ng Opo. mga earphones. Earpods, yes. Ngayon, nauso na rin 24/7 yun, di ba? Opo. Nakatutok sa cellphone, tapos nakatutok Sobrang din lakas yung ng tunog. earpods nila. So, So talaga, Doc Aries, nakaka-cause ng hearing impairment yun. Opo ma'am, kasi Sa yung mga sanhi. noise-induced hearing loss, at least ang alam natin is accumulation of the exposure over 5 years na more than 85 decibels. No? So kaya yun yung sa regulation ng hearing conservation programs, at least mo-monitor yung mga workers or students na yung exposure na to loud sound, malimita. Pero pag ginagamit mo yung earpod, pero below 85 dBA, pwede naman. Ang suggestion ma'am is 60% of the maximum. Ah. So kung 15 yung maximum volume mo, nasa 8 ka lang. Around or 9. Okay. Opo. So hindi dapat sobrang lakas, no? Para At least 60% of the Oo, volume. oo. So, kahit na parang kahit the whole night ka nakikinig, the whole Siyempre, morning. ibang factor yung haba ng exposure. Ayun po, Ay, Doc. pareho. Pag super haba, Oo. paano po Siyempre, yun? cumulative kasi yung effect din. So baka may apektuhan May din. effect din po. Kasi diretso na yun Yung effect and impact kasi is equal to intensity times duration. Times duration. Opo, tama po. Diba? Kaya Tama meron. po. Meron ba kayong datos ng noise-induced hearing loss, no? Kasi halimbawa sa mga pabrika, sa mga factories natin, industrial settings and establishments, may mga machineries doon, 'di ba? At minsan yung mga trabahador natin ay walang ang tawag doon, hearing gadgets, no? Opo. O protection gadgets. Kaya na-expose sila sa hearing loss, no? Sa noise-induced. Kaya sinasabi nating noise-induced, ang nagdudulot ng kabingihan, yung ingay ni Mrs. Hindi, yung ingay galing sa factory, no? Sa industriya. Meron ba tayong datos noon, Doc Aries? Meron po ma'am. In 2005, ako'y nag-umpisa yun, mga 2001. Kami ay trainee pa noon. Kasi ang nag-head po noon si Dr. Benji Vitasa ng si Dr. Vitasa DOH, ng kasama si DOH. Dr. Martinez ng UST, si Dr. Abes, yung aming unang si direktor Dr. ng Abes, Philippine National Jean Hearing Abes. Institute. Opo. 2005 na report na 8.8%. Ang ginawa namin noon, pumunta sa iba't ibang industries. So sa airports, sa factories, iba-iba yon across different industries at nag-test ng mga trabahador. So around 8.8% Wow. merong hearing impairment during that time. Okay, oo. So, tapos out of that, 36% may parehong tenga ang apektado. So, mas malala kasi pag bilateral siya. Opo. Parehong tenga. Pero ano naman ang epekto pag isa lang? Meron bang ang tawag doon, disorientation? Meron bang mga ganong nangyayari? Opo. So, ang problem ng isang tenga lang. So, walang problema sa mga bata, lalo na makakapagsalita sila pag merong isang normal ear. Ang magiging problem yung direction. So, pag may tumawag sa kanila, hindi nila alam saan nanggagaling yung Opo. sound. Yung sound localization na tinatawag. Kasi yung kalahati ng field, wala silang naririnig, hindi nila alam kung saan Which side? naririnig. Pero may mga tao naman na pinanganak na gano'n or nagkaroon ng bata sila, nakakapag-cope up naman. No? So may professionals tayong matagal na isa lang yung naririnig nila. Yun nga lang, hirap din. No? Pag tinanong mo sa kanila, syempre alam nila na wala silang naririnig on this side. So mag-a-adjust talaga sila. And over time, adjust naman sila. Pero syempre sa batang maliit,
Kahit na sabihin natin isa lang tenga na makakapagsalita, sa pag-aaral and then development niya, kailan gusto maganda rin na parehong tenga ang merong pandinig. Oo. So, importante yun, no? Parang, so ngayon, napag-usapan natin, Cindy, kung ano yung hearing impairment, hearing loss, anong mga kadahilanan, merong genetics, may infection, meron din yung hygiene and sanitation, no? At may mga nabanggit din si Dr. Eris ng mga programa, halimbawa. At syempre, napakamahal pala ang intervention ng hearing impairments natin. At pwede tayong magkaroon ng mga strategies, no, at mga programa. So pag-uusapan natin yung mga strategies, mga programa at yung specific programs, researches, siguro pananaliksik ng PNA, Philippine National Ear Institute ng NIH sa Ayan. pagbabalik, no? Yan. So maraming salamat po, Doc Lianes, no, sa mga napag-usapan na po natin. Pero bibitinin po muna natin ang ating po mga viewers and listeners dahil sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy natin ang talakayan. Kasama pa rin po si Dr. Eris Lianes mula po sa Philippine National Ear Institute. Manatili pong makinig at manood sa ating pong programa kung saan ang kalusugan mo, ang kalusugan nating lahat ay responsibilidad ng bayan. Sa DZUP 1602, Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence? You're nothing special. Do everyone a favor. And shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate. A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka. Good morning, sir! Ma'am, can I take your order po? Sir, ako na po maglilinis niyan. Nahatid ko na po si Junior sa school. Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan. Maraming salamat po. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Hello? Iha, yung nanay mo na aksidente. Ha? Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account. Bakit po sa bank account? Punta ko na lang po kayo. Saang ospital po ba? Kasi... Kaano-ano niyo po si Mama? Ano basta. po bang pangalan ninyo? Manloloko? Scammer? Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Ayan, nagbabalik po muli ang Health Republic kung saan ang kalusugan mo, ang kalusugan nating lahat ay responsibilidad ng bayan. Kasama pa rin po natin sa ating talakayan si Dr. Eris Lianes ng Philippine National Ear Institute. Ayan, bati po muna kayo sa ating pong mga viewers. Magandang hapon ulit at salamat. Ayan. Okay. PNEI ng National Institutes of Health, UP Manila. UP Manila. Ayan. Kayo na po napag-usapan na po natin, no? Ano po ang ibig sabihin ng hearing impairment, mga sanhi po nito, no? Mga preventable and non-preventable causes. Ayan. At para ipagpatuloy po ang ating talakayan, mas palalimin pa po natin, no? Yung mga solusyon naman tungkol dito or yung mga pag-aaral po. Ayan. Para po doon, ano po ba yung mga research study po na inyo pong napag-aralan po tungkol po sa hearing impairment, Dr. Eris? Sa umpisa, no, kailangan umpisahan natin kung paano natin malalaman na ang isang tao ay may mahina ang pandinig, no? So, and then ito ay ginagawa across the lifespan, no? Sa pagkapanganak, sa school children, sa may edad na at dun sa mga matatanda. So naumpisahan namin ito sa mga
newborns. No? So, nung in early 2000, nagkaroon kami ng mga series ng mga pag-aaral tungkol sa prevalence. So, sa dami ng pinapanganak na bata na nagkakaroon ng significant hearing loss na kailangan gawa ng paraan, solusyonan agad. So, ito yung newborn hearing screening, DPOA, auto-acoustic emissions. And then, kinumpara rin natin ito sa ABR, yung auditory brain stem response, yung diagnostic test, para makita natin kung gaano ka-epektibo kung mag-umpisa tayo ng screening program. Noong mga panahon na yon ay wala pa at bago rin, no, kahit sa ibang mga bansa. At siyempre, nung tapos sa mga pag-aaral nito, nabuo kasama sa kikipag-usap namin sa mga espesyalista, sa mga ENT, mga pediatrician, nakabuo kami ng RA 9709 for the Universal Newborn Hearing Screening Program na mga mandato na lahat ng batang pinanganak ay mag-screen. At hopefully, lahat ito, yung mga kakaroon ng refer or failure dun sa test na yon ay ma-confirm siya on the 3rd month, and on the 6th month ay mabigyan na ng lunas. So katulad ng hearing aid or not. May mga iba pang, yung mga yon, so nag-evolve na ngayon, napansin namin dahil ang teknolohiya nga mahal, no? So yung mga testing machines are mahal. So naisip, no, nung nila Dean Chong, kasama si Dr. Philip Follante, na bumuo or gumawa ng programa para makabuo ng isang low-cost hearing screening device na maaaring ipabigay, no, sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na din sa mga GIDA areas, no? So geographically isolated and disadvantaged areas. Yes. So yun na yung tinatawag nilang HELE program. Okay, so pero yung low-cost hearing device na yon, kayo mismo ang nag-develop. Opo. Parang invention yon ng Pinay. Opo. Kayo doon, magkano ito kumpara doon sa existing natin na binibili sa ibang bansa na hearing aid? Ang hearing aid kasi parang umaabot na rin ng 100,000, ano, Doc Eris, ganun ba? Ganun so po. itong low-cost hearing device natin, at effective ba siya? Apo. So ngayon po ay ongoing, no, yung phase 2 clinical trial. Na-develop na nila kasama ang College of Engineering, sila Professor Sison ng UP Diliman, at sila ay nag-collaborate para makabuo ng prototype na device. So ngayon ay kasama rin dito, no, ang University of California, Berkeley, through the PICARI grant, Philippine California Institute grant. For the second phase, ito na yung clinical part, no? So clinical trials. Yeah. Na-test na nila yung machine na kayang maka-recognize nung katulad ng ABR machine. So ngayon tinetest nila kung gaano ka-reliable ito, and then mabakumpara sa existing machines, no? So in terms of cost, hindi ko masagot, pero ang alam ko ay pinaproject nila na di hamak na mas mura. Kasi ngayon ang mga ABR machines siguro nagkakalaga ng 2.5 million. Wow. So baka ito ma-reduce nila ng kalahati or less than the half the Million cost. pa rin. Opo. Pero at least lesser na siya. At least lesser na. So low-cost hearing. Pero ito yung machine for screening, hindi ito yung hearing aid mismo. Hindi ma'am, hindi po. Ito po yung for the diagnosis. Yung hearing aid, syempre mahirap din po talaga kasi siguro yun ang challenge ngayon is how to develop a low-cost hearing aid. Yes, siguro kaya naman po natin kasi meron kaming na-meet before na ang gawaan ng earphones, meron tayo dyan sa Bataan sa PESA, I think. So meron kaming na-meet na mga tao. Pero yon ay pero yon ay ine-export. So pwede siguro makikipag-collaborate dun sa mga tao para mag-design kasi almost the same technology. And even ngayon abroad, the companies which sell the earphones, earbuds, are now collaborating with the universities to develop hearing aids. So yung Apple, I think, meron na earbuds, I think may function na siya for hearing
as part of the hearing aid. So hindi ko lang masyadong familiar with the specifics, pero pwede na, mayroon ng function doon. Pero napaka-importante din kasi ng confirmatory diagnostic test, 'di ba? Kasi paano mo mababigyan ng intervention kung hindi mo naman siya na-confirm? Kasi ang parang sinasabi ni Dr. Aries ay mag-screen ka muna pero hindi pa siya sigurado, 'di ba? Kailangan mo pa siyang i-confirm at another diagnostic device 'yon na medyo mahal. At 'yan ang dinidevelop ngayon ng PNA, Philippine National Ear Institute sa National Institutes of Health para maipalaganap siguro natin sa mga health facilities sa buong bansa para yung mga may problema sa pandinig sa iba't ibang parte ng ating bansa, lalo na sa GIDA na sinabi nga ninyo, ay maabot din natin. Okay. And kanina po nabanggit nyo na po yung HELE, Doc. Ayan, baka pwede po nating alamin ano po ba yung mga benefits or pakinabang po nito. Goal nga natin na magkaroon ng isang low-cost technology for hearing detection and diagnosis. So, ang pakinabang nito, mas mura siya. Pero ang maganda rin, kailangan as effective siya ng existing diagnostic tests. So, ngayon, inaaral pa siya para bago siguro ma-roll out yung final output niya, no? Hindi lang prototype, ay maging as epektibo siya nung existing machines. And hopefully, maipasok to dun sa programa ng Universal Newborn Hearing program under the DOH, and then magamit nga ng mga centers in different areas of the Philippines from north to south. Anong ibig sabihin ng HELE? It stands for what? Hearing for life. Hearing for life. Yes. Hearing for life. Pero yung HELE kasi, di ba, yung bata? Hinehele mo siya. Oo, kasi you are focused on the newborn. So parang kinuha nyo doon, tapos hearing for life siya. Pero ano ito, screening din siya. Ngayon, nung unang kinonceptualize, ang alam ko ay screening, pero ngayon, pumapasok na rin na i-combine with a diagnostic test. No? So, dahil yung principle ng screening, almost the same. No? It's just na mas mabilis yung screening, mas mabilis siya mag-produce ng results, and then yung diagnostic test, medyo mas matagal, kasi gusto masigurado. So, isang teknolohiya din ito. Opo. Akala ko, parang isang, ang tawag doon, strategy siya, no, method or protocol. Yun pala isang teknolohiya mismo. May nag-evolve eh. So habang nakikita nila, kaya pala, pwedeng diagnostic na rin. Okay. At kung hindi man nilalagyan din ata nila ng AI ngayon. Wow. So, kaya yun kaya medyo tumatagal din. Kasi ang pag lumabas, maganda sana, mas magagamit ng mga tao. So, ang pinaka-goal ng HELE ay mapalaganap ang screening ng mga newborns. So, nakatutok lang ito sa mga newborns. Okay. Kaya nga for life, habang tumatanda siya, from birth to aging, no, process. Ayan, ngayon dako naman po tayo, no, since napag-usapan na rin po natin yung mga diagnostic tools or yung mga helping machines po, no, for this. Ang pag-usapan naman po natin, ayun naman po yung mga ahensya ng government po na kasali sa hearing health programs or yung mga government agency po na pwede pong makatulong po sa atin pagdating po dito. Okay, so maraming ahensya, no? Kung tutuusin, meron tayong Deafness Awareness Week in November. Lahat ng mga stakeholders dyan, nandyan pumapasok. So, syempre, nandyan ang Department of Health sa kanilang non-communicable disease section. Ang DepEd, tumutulong sa atin sa mga school children. Nandyan din ang pwede rin natin yung mga meron na talagang kapansanan, so yung National Council for Disability Affairs. For noise-induced hearing loss, dati nagkaroon kami ng summit, kasama namin dito ang Department of Labor and Employment, ang DOLE. Marami at yung mga kasundaluhan din natin, no, sa military, kasi sila rin yung one of the vulnerable groups, no, na kailangan ma-screen, lalo na bakbakan sila. Ang lalakas sa mga so yun naman ang tawag natin, nila. acoustic trauma naman yun, as opposed dun sa mga workers na constantly kasi exposed. Kasi ito acute, tapos ang workers more on chronic, chronic. Over a long period of time. Yung acoustic, yung acute, masyadong malakas ang impact. Kaagad yun kahit one-time exposure lang. Tapos yung mga kailangan ng hearing aid, meron po yung dati noon, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, yung PAGCOR,
Office of the President, nakakahingi sila. Especially, of course, yung Department of Social Work and Development. So, karamihan ngayon ng mga kailangan ng tulong for hearing aids, for mga implants. Sa DSWD sila nakakakuha ng tulong. Pero sana hindi na siya maging isang kawanggawa, no? Kundi isang talagang sustained funding. Nandyan na mismo ang pondo para sa programa na ito para mas malawak ang kanyang reach at the same time magiging very sustainable siya. Hindi lang tuwing may kailangan ka magbibigay ng kawanggawa sa PCSO. Meron ba tayong ganong estratehiya at this point in time? Sa ngayon po, meron po ang PhilHealth in cooperation with UNICEF and with the National Institutes of Health, si Dr. Hilton Lam. I think gumagawa sila ng pag-aaral para makita nila yung paano gagastusan ang vision and hearing. Wow. So, sila siguro ang makakasagot kung anong status na. Pero kasama kami dun sa mga resource persons. Kasi kayo ang nagsasabi ng prevalence, kung ano yung so, mga... hopefully, malagyan siya ng package. No? So, na mula sa diagnosis hanggang sa treatment to include na yung mga mamahaling technology. Kasi gano'n naman talaga, 'di ba? Cindy, na yung primary healthcare natin, universal talaga ang kanyang coverage. Lahat dapat may access sa healthcare services, kasama na diyan ang pandinig na sinasabi ni Doc Eris. Napaka-importante dahil makakatulong 'yan sa komunikasyon ng bata, kanyang learning, development, and at the same time yung productivity niya when he or she grows up. Ayan. So, dahil napag-uusapan na po natin yung mga tulong po ng ahensya, ngayon dako na rin po tayo sa ating primary healthcare. Ayan. Kasama po sa inyong materials, Doc. Ano po ba ang konsepto ng community-oriented primary healthcare? Pwede niyo po bang ibahagi po sa amin? Okay. So, basically, pareho ng prinsipyo nung sa ibang aspeto ng healthcare. No? So, community-oriented primary healthcare. So, deklarasyon ng Alma-Ata, 1978. At ipapasok din natin yung hearing impairment doon. So, ang basically, essential healthcare based on practical, scientifically sound, socially acceptable methods and technology. Nandun yung kabuuan natin, lahat. No? So, yung pagkain, nutrition, sanitation, housing, lahat. No? So, kasama doon. So, in essence, yung buong public health perspective tayo. Hindi tayo yung pang-pasyente lang, yung kabuuan na. Kasi kasama yung hygiene na sinasabi nyo nga. No? So, ibig nyo sabihin yung mga nasa lower economic status ay mas may risk and probability of having hearing impairment dahil nga doon sa infection, dahil nga doon sa immunization, napapabayaan at iba pa. So, yun yung community-orientedness. Pero pagdating naman sa involvement ng community at local government units at iba nating stakeholders sa komunidad, ano yung perspektibo natin, Doc Eris, para maitaguyod lalo itong ating programa na maiwasan ang hearing impairment. Apo. So ito yung nailathala naman in one of the, at napag-uusapan nga sa WHO at mga member countries. So for primary healthcare, importante nga yung immunization. No? So immunization ng mga nanay at mga bata. Yung nanay, yung rubella nga ang importante. No? Tapos health education of the parents, importante yon. So basically, ang gusto natin, ma-screen agad yung mga high-risk na group. No? So, and then mabigyan ka agad ng lunas. So, counseling, nutrition is important. No? Yung may mga vitamins na related, no? Zinc, for example. So, kung kulang din ang nutrition, maapektuhan din naman as yung ibang parte ng katawan natin. Iwasan yung mga gamot o sana makaka-apekto sa pandinig. Kaya lang, syempre, kung minsan, mahirap iwasan. Let's say, cancer patient, kailangan mong mag-chemotherapy. So, at least mabantayan. So, kung minsan naman, yung TB before, no, very prevalent dun sa streptomycin, yung sa balance, in terms of balance naman,
So ngayon ata medyo nag-iiba na rin yung protocol. So para hindi naman devastating yung side effect niya dun sa pasyente. Of course, genetic causes, kung may lahi talaga, kailangan mapacheck. Meron na po ngayon, I think sa NIH, sila Dr. Eva Cutionco, yung pag-screen ng mga genetic diseases. So baka yung meron precision na rin, medicine. Opo, baka meron na rin later on for hearing loss at baka yun na yung kanilang binabalangkas together with all the other genetic diseases. Congenital anomaly, syempre meron ng pagkapanganak, usually nire-refer ka agad. Ang isang yun ang mandato, yun ang ating law ngayon. Opo. Kailangan pagkapanganak, meron na siyang hearing screening within the first 3 months. Ito lang po ang napapansin at kasama namin. na siya sa Z-package. Tama. Tama po. Ng Ang problema, PhilHealth. ma'am, late talaga nadadala. Kasi nga, ano bang usual mentality natin? Okay lang, makakapagsalita pa yan pagdating. Delayed lang ng konti. Pero in actuality, may problema na pala. So pag delayed yan ng matagal, yung intervention natin, hindi na ganun ka-efficient or kung ka-effective kapag late mo na nalagyan ng implant. For example, 5 years old, dapat 2 years old nagsasalita na. So malaki yung hahabulin niya kung kaya pa. Kung mahahabol man, kaunti na lang yung tulong. Kaya importante talaga yung maagang ang diagnosis. Or baka naman masyadong malayo yung health facility for screening nung kanyang diba? Hearing. Kaya kailangan mapalaganap din natin yung mga screening facilities and diagnostic facilities sa ating bansa, no? Hindi nga lahat ng hospital natin ay merong screening and diagnostic, diba? Yun ang ginagawa ngayon ng Newborn Hearing Screening Reference Center. So based pa rin sa NIH under Dr. Rosario Recalde. So nagte-train ng mga magte-test. So usually requirement lang namin high school graduate, maka-operate ng machine, and then i-report yun. Bibigay yung datos sa NHSRC para matulungan din, no? Para maabot yung intervention. So, Naku, Cindy, no? Kulang ang 1 oras natin at dapat magpatuloy pa tayo ng part 2 or part 3 kay Dr. Sundan Eris. po natin ito sa ating next episode, Doc. Panghuli, ano ang nakikinita ninyong moving forward, ano dapat ang mangyari sa function ng PNA, Philippine National Ear Institute, kaugnay siguro ang DOH at ang UP Manila at iba pang mga importanteng ahensya para lalo natin maging matagumpay itong hearing loss prevention and promotion, including the whole spectrum of healthcare service, no? Hanggang treatment and rehabilitation, Doc Eris. Okay. Medyo mahirap talaga sagutin yan dahil actually, ngayon talagang dapat i-enhance yung programa ng newborn hearing screening, pero kailangan na rin namin tumalon, no? So enhance pa rin. Nagkaroon na rin naman kami ng kaugnayan with the Department of Education nung nagturo kami ng mga school nurses para i-screen yung mga bata, at least grade 1. Kasi kung minsan nasa row 5, nasa row 6, yung pala, hindi lang pala nakakarinig, di ba? So, enhance din yung screening ng mga bata, school children, and then yung mga adolescent ngayon because of the recreational noise, and then the workers for occupational hearing, and then the geriatrics because of age-related hearing loss. So yung screening across the lifespan is important. Number 2 is to enact yung mga programs, no, or laws which create programs. So for example nga yung PhilHealth coverage of all the technologies, diagnostic and treatment from birth and up to age, older when you age, no? So the elderly, the geriatric age group. So ginagawa naman ngayon, so we're looking forward to that for the ZBB packages for hearing loss. Third, of course, yung continuous health promotion, no? So even in your setup dito, no, when you're kayo sa sounds, and so I think it's important yung hearing conservation in all workplace should be enhanced. So I think yun ang gusto namin kausapin yung DOLE to map out yung occupational hearing conservation. No? In other countries, for example, in the US,
I've attended the CAOHC training, and very proactive in companies, in the employees of the companies in terms of hearing screening. So sana ganun din tayo. Dito marami rin namang merong kumpanya na merong hearing conservation. Syempre minsan nire-require ng multinational companies, but there are also local companies which institute this one. Siguro kailangan lang natin mapalaganap, especially yung mga seaman din, mga OFWs natin who are going abroad. Na nagsasacrifice para sa atin. So napaka-daming ahensyang involved. DOLE, DOH, nandyan na rin ang sinasabi ninyong anong tawag doon? DEX, no? Oo, napaka-importante kasi mga school children yan. Pero siguro, tutukan natin yung DBM. Kasi napaka-importante yung PhilHealth. Kasi yun na talaga ang rationale ng universal healthcare natin na meron tayong libreng pagpapagamot sana, no, at the minimum cost at wala talagang out of pocket. Napakaganda ng ating usapin, Dr. Llanes, na ipadugtong natin kung ano yung evidence at napapatungo ito sa pulisiya at mga programa at kung ano ang ginagawa ng PNAE sa pangunguno sa leadership ngayon ni Dr. Eris Llanes bilang director. Ayan. Sana po masapalakas po natin yung mga hearing healthcare systems po, no? Especially sa atin pong bansa. Syempre sa pamamagitan po ng research, ganyan, prevention, ang nababanggit na rin po kanina ni Doc, through education po. Maraming salamat po muli sa ating panauhin, Dr. Eris Llanes, mula po sa National Institutes of Health. And maraming salamat din po sa mga nakinig, naglaan ng kanilang oras sa atin pong talakayan. Maraming salamat mga kasali. Samahan niyo po ulit kami ni Doc Jinky sa susunod na episode. Manatili pong nakasubaybay sa ating next episode kung saan ang kalusugan mo, ang kalusugan nating lahat ay responsibilidad ng bayan. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan sa programang ito, mula pa sa production team, Miss JJ Malate, Almira Mendoza, streaming and online team, Jansen Jean, Nedge, technical team, Kuya Mark, Kuya Ramon, Kuya Raymond, sa ating pong program director, Miss Sherelle Martinez, at sa ating pong station manager, Assistant Professor Ivy Claudio. Maraming salamat po. Ako po si Cindy Navarrete at sa DZUP 1602. Kasali ka! Health Republic.